Kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Madaling sabihin, no? Pero mahirap sa katuparan. No? Bahagi ho, no, ng pamantayan ng pagkilos. Mas gusto natin yung tayo ang boss, no? Kaysa sa tayo yung inuutusan. No? Bahagi ho yun. No? Lahat ay gustong maging boss. No? Kahit na kuminsan ay alin, ay sabi nga ho natin, no? Ay kahit na sa hindi tamang pamamaraan. No? Kaya nga, medyo malaki ho yung hamon na tinakaharap natin sapagkat yung ating kinalalagyan ngayon, itong mga korupsyon, kasi ito ay mga itinuturing nating public servant, mga lingkod ng bayan, mga alipin ng bayan. Pero ano nangyari? Ay baliktad. Hindi sila naging alipin ng bayan. Sila'y naging alipin ng pera. Bahagi ho. Kasi yun ang tawag natin sa mga politiko. At yung mga, kung tawagin nga natin yung mga nasa gobyerno, public servant. Hindi ka lang alipin, ngunit alipin ka lang ng bayan. Alipin ka ng lipunang ginagalawan mo. So, bahagi ho, na makita ho natin, kaya medyo malaki yung hamon na pinamamanik ng buong may kapal. Kahit na doon na mismo na alin, na sabi nga natin, na mabigat yung salitang ako'y alipin, walang kabuluhan. Sapagkat kuminsan gusto natin na tayo ay mayroong kabuluhan. Bahagi ho. Ibig sabihin, ay ang pinaka main purpose natin ay yung hindi naman ibig sabihin na alipin ka na hindi ka, yung kung tawagin natin ay subjugated, yung pinipilit. Ngunit ito'y alin? Ito'y kusang pagkilos, na alin? Kasi kaya yun ang pagkaunawa natin, kasi bakit? Gawa ng alin? Pagganap natin ang ating tungkulin. Pagganap natin ang ating tungkulin. Sabi nga natin ay we are just doing our job. So, dalawang bahagi kung tutusin. Yung paggawa ng trabaho at yung alin. Yung pagkaunawa na alin. Na ako ay alipin walang kabuluhan. Naroon na yung kababaan ng kalooban, naroon pa yung alin. Yung tinatawag nating pagiging mabuting gawa, pagkamabuting tao na gumagawa ng ating tungkulin. Accountability and responsibility. So bahagi ho. Kaya sabi nga natin, walang gusto niyan . Ang gusto ng iba yan, ang gusto natin kalimitan niya rin, ay tayo yung nag-uutos. Tayo yung boss. Tayo yung nasusunod. Bahagi ho. Pero kahit na siguro sabi natin na tayo yung nasa mataas ng posisyon, ay pwede pa rin ito. Yung tinatawag nating ginagawa ko lamang ang ating tungkulin. At ang pagkaunawa ay we do it out of service. Ginagawa natin ito bilang paglilingkod.
hindi para tayo ay paglingkuran. Ano? Hindi para tayo ay paglingkuran. At yun kuminsan po, no? Yung kinatitisuran ng tao. No? Kasi gusto natin tayo ay pinaglilingkuran. Gusto natin maging sikat tayo. No? Yung paanyaya na ipinapahayag na Jesus, no? Ay isang paanyaya na sabi nga natin, nakabase, no? Sa isang pagkilos kung babasihan natin yung unang pagbasa ay tumutukol saan? Doon sa buhay na walang hanggan. No? Pagtukoy doon sa buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat tayo ay kagipatigin sa lahat sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. No? Tayo ay para sa Kanyang kaharian, no? Sa langit. No? Inaway, huwag natin kalimutan. No? Kaya kinakailangan pagtibayin natin yung kalimitan ng sinasabi ko yung ba't ka nagpapakabuti. No? Kasi sabi nga natin, kuminsan, hindi pala kuminsan, palagi. No? Ang ating mentality, kaya ka nagpapakabuti para pumunta sa langit. Hindi. No? Kaya ka nagpapakabuti kasi ikaw ay taga-langit. No? Magkaiba ba yun? Malaki yung pagkakaiba yun. No? Kasi kapag sinabi mo na kaya ka nagpapakabuti para mapunta sa langit, parang binabayaran mo yung langit. No? Pero pag sinabi mo, kaya ka nagpapakabuti, kasi ikaw ay taga-langit. Hindi. Ano? Ikaw yun. Ano? Ikaw yun. Taga-langit ka. Ano? At yung pagpapakabuti ay pagpapatutuo lamang na ikaw ay taga-langit. Ano? Pagpapatuo na ikaw ay taga-langit. Bagamat parang yung nagpapakabuti. Pero iba, no? Iba yung kung tawagin natin, yung sinasabi natin yung pinanggagalingan. No? Iba yung tinatawag natin pagmamaniobra, kung tawagin natin. No? Iba yung proseso. No? Bahagi yun ng pagpamakita natin. No? Kaya kinakailangan natin maging maliwanag yung tinatawag natin tawagin na natin ay proseso, no? Kung bakit natin ginagawa itong mga bagay na ito na higit na kalugod-lugod sa harapan ng Poong May Kapal, no? O kung tawagin natin yung pinakadahilan, no? At yung nabanggit ng pagkilos, no? Dapat doon natin huhugutin, no? Kasi tayo ay mga taga-langit. Kaya kapag maliwanag sa atin yun, masasabi natin kaya mo ginagawa yan kasi bakit? Ikaw ay tulad ng pinamanig sa Ebanghelyo, mababanggit natin ako'y isang aliping walang kabuluhan, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Ano? Kaya lang, sabi nga natin, ay mahirap, mahirap yung pamantayan na ipinahiwatig sa atin ng Poong May Kapal. Kasi ito'y ang tawag na natin dito ay parang ikaw ay tumatahak sa palaban sa agos sa buhay na ito. No? Palaban. Bakit? No? Ang pagkaunawa ng tao, kaya ka kumikilos, kaya ka ginagawa yung bagay na ito, para ikaw ay umunlad, no? Para ikaw ay kilalanin, no? Para ikaw ay papurihan, para ikaw ay tangilain, no? Dito iba, alipin, yun yung imahin na nais na ipamanit ng Poong May Kapal, Pero huwag natin kalimutan na yun yung pamamaraan ng bilang
tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sa unang pagbasa, ano yung himahinay namin? Isang handog. No? An act of offering. Isa kang handog sa harapan ng buong may kapal. Ano? Bahagi yun. Hindi ikaw yung hinahandugan. No? Ngunit ikaw ay handog. At sabi mo nga, magiging matibay lamang ito doon sa simula, sa una. No? Kasi kung matibay sa ilalim, hindi, anak ka ng Diyos eh. No? Yun ang higit na makita ko natin. Ba't mo gagawin yan? Kasi ikaw ay anak ng Diyos, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. No? At yun ang isang pinakamahalaga, na alin, na hindi kayang pantayan ng anumang uri ng kayamanan. No? Kahit na yan ay bilyon-bilyon, no? Trilyon-trilyon, no? Bahagi ho, no? Kasi sabi nga natin, sabi nga ng iba, bakit yung mga yan ay tinitingala, ano? Ito, ngayon lang, kasi kaya tayo nagagalit sapagkat makita na yung ano, pero yung una pa matagal nang ginagawa, no? Kasi nga, no? Mga tinitingala, no? Bahagi yun na kung saan ay nakita natin, no? Kasi yun yung pamantayan ng tao, no? Pero ngayon, nakita natin yung epekto, no, ng pagkilos na ito natin. Hindi lamang nakasisira ng lipunang ginagalawan, ngunit alin, higit sa lahat, ay hindi ito pagkilala ng tunay na alin ng tinatawag natin tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. No? Partikular, alin yun? Yung ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. No? Hindi tungkulin yung ginagawa nila eh. No? So pero yun, naman yung makita ko natin. No? Hindi lang siguro sa mga pagkilos na ito, ngunit mismo sa para sa atin. No? Kasi, no, very tempting. Very tempting mo yung nakakatukso natin. Na ikaw yung pinapalakpakan. No? Na ikaw yung sinusunod, no? Kaysa sa ikaw ang sumusunod, no? Mas ikaw yung pinapahalagahan, no? Kaysa sa ikaw yung ikaw ay may maraming pera, no? Kaysa doon sa walang-wala kang pera, no? Kasi sa atin, sa lipunang ginagalawan natin, kapag wala kang pera, basura ka, no? Yun ang pagkaunawa ng tao sa daigdig na ito eh, no? Kaya nga, magagawa mo lamang ito kapag malalim yung iyong espiritualidad, no? At doon magsisimula yan, no? Hindi yung edukasyon, kasi lahat naman tayo nagkaroon ng edukasyon eh. Asan yung pinakabasihan? Espiritualidad, no? Ang espiritualidad na nakabase na alin, na huwag namin kalimutan na alin, tayo ay mga anak ng Diyos, na dapat ginagawa natin yung ating tungkulin na may kababaan ng kalooban.